Nakakapagod itong ugali mo, Ellie. Ilang ulit na ba namin sinasabi to sa'yo? Hindi na natutuwa ang Don Jose sa inaasal mo. Hindi mo ba naiisip yung ikabubuti ng buhay niyo, ha? Ikaw na lang ang matigas ng ulo. Pumayag ka na! Wala kang magagawa kung ayaw namin ibenta tong lupa ni Lola Paz. Ba? Sumasagot ka pa, ha? Kunin mo yung itak sa truck, Junior! Tay, ewan ko po. Parang sumusobran tayo sa... Tama na, Tonyeng. Nakikita ng tao itong ginagawa niyo. Tigilan niyo na. Wala akong pakialam. At huwag kang sumasabat, ha, Mercy? Kung ayaw ni Elling ibenta, ako nang bahala. Hoy, Mantonying! Titigilan niyo yan o tatawag na ako ng pulis. Nagtatago ka pa sa likod ng babae, Ellie. Pati itong bagong uwing to. Ginagamit mong panangga. Heh! Babalik kami. Kung ayaw niyong makipagtulungan, hindi ko na alam ang mangyayari sa inyo ng lola mo. Ellie, okay ka lang ba? Eva? Ikaw na ba yan? Anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na. Hindi ganito dapat ang pagbati ko sa'yo. Ay, nako, sakto. Buti na lang dumating ka, Eva. Naku, ko hindi, Diyos ko. Yung mag-amag yan talaga. Ay, kailan ka pa pala dumating, Iha? Kanina lang pong umaga. Pagkababa ko ng gamit sa bahay, naisip kong dumaan muna dito para bumati. Tapos nakita ko na tong kaguluhan na to. Nakot nakita mo pa nga. Nakakahiya naman. 2 taon tayong hindi nagkita tapos ganito mo pa ako nakita. Wala yun, Ellie. Huwag ka nang mahiya. Ay, nako. Tama na nga yung drama muna, no? Halika na nga muna, Eva. Pasok ka na muna at magpahinga at makipagkamustahan ka kay Lola Paz. May inumin din tayo roon. Saktong walang nagpapagamot kay Lola. Hala siya, sige, pasok ka na. Sigurado nang di babalik ulit ngayong araw yung loko mag-ama na yun. Magandang araw, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig. Ako si Eva at matagal ko nang gustong ikwento ito. May ilang gabi na akong hindi mapakali. Parang may bumubulong sa akin habang natutulog ako. Siguro dahil may tinatago akong lihim na ilang dekada ko nang kinikimkim. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 90 sa baryo naming nakatago sa liblib na bahagi ng Bicol. Panahon iyon ng malaking pagbabago. Isang hasendyerong si Don Jose ang unti-unting bumibili ng halos kalahati ng aming buong barangay. Marami ang pumayag, pati na rin ako. Matagal naman na kasi akong nakatira sa Maynila mula nang pumanaw ang mga magulang ko. Naiwan ang bahay namin na walang nag-aalaga at walang tumitira. Kaya bumalik ako dito para ibenta na lang. At doon, nagsimula ang lahat. Ito ang kwento kung paano namin pinagtakpan ang kamatayan ng aking matalik na kaibigan. Oh, may dobyo ka na ba dyan sa Maynila, ha, Eva? Nako, dapat yung pogit mayaman. Aba, baka nga may asawa ka na't hindi mo lang sinasabi. Naku, Lola Paz talaga. Wala pa po akong asawa. Sige na po. Dito lang muna kami sa labas. Sige, dyan na muna kayo. Saglit lang at magbibihis lang ako. Sige lang po, La. La, dito lang kami sa labas, ha? Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Sige lang nga po. Salamat. Nako, Eva. Pagpasensyahan mo na ang Lola Paz. Alam mo naman yon. Kung hindi nagtatanong kung sino ikakasal, kung sino mga nagliligawan. Hindi talaga nagbago si Lola Paz mula pagkabata namin. Laging tanong love life, nakakatuwa pa rin. O siya, paghahanda ko na muna kayo ng merienda, ano? Tapos kuhaan kita ng yelo, Ellie. Baka magbukol yan tama mo sa ulo mo. Salamat po, Tita Mercy. Sige. Doon tayo sa may entrada para mahangin. Ellie, teka. Ayos ka lang ba talaga? Yung kaliwa mong brasong may kapansanan. Yung baluktot na at maikli, baka napuruhan yan. Ah, yan? Wala to.
Ayos lang naman ako. Sige. Pero Ellie, ano ba talagang nangyari dito? Yung nadatnan ko kahapon, anong gulo yun? Kilala mo naman yung mag-amang Tonying at Junior. Barumbado talaga silang dalawa. Pero grabe na talaga sila. Ang tindi ng ginagawa nila, ano ba talagang habol nila? Para yun kay Don Jose. Siya yung pasyendero na gustong bilhin ng lupa. Di ba't matagal nang nagtatrabaho ang pamilya nila Junior doon? Oo naman. Simulat sa pool naman, matagal na silang nagtatrabaho sa hacienda, di ba? Nung high school pa tayo. Sila Junior, doon naman talaga sila nagtatrabaho, di ba? Oo, pero iba na ngayon. Hindi na lang sila mga trabahante sa bukid. Ngayon, sila nang katiwala ni Don Jose dyan sa pagbili-bili niya ng mga lupa. Sila yung inuutusan para kausapin ang mga may-ari ng lupa. Minsan kinukumbinse, minsan pinipilit. Pinipilit. Isa na lang ako sa ilang ayaw pang magbenta kay Don Jose. 6 na buwan na akong tumatanggi. Paulit-ulit na siyang nag-aalok. Pataas ng pataas ang presyo. Pero hindi pa rin ako pumapayag. Bakit ayaw mo pa rin ibenta? Saan naman kami pupunta? Hindi ko kayang dalhin si Lola pa sa lungsod. Sobra yung ingay at siksikan. Kita mo naman kung gaano siya kahina ngayon. Bukod dito, itong lupa't bahay na to lang ang meron kami. Hindi ko talaga kayang ipagbili kahit ano pa. Pero parang hindi naman to yung unang beses na nagiging bayolenteng mag-ama dito, di ba? Paano mo naman nasabi yan? Kita mo naman yung mga sira dito sa bahay. Mga basag na bintana, mga upuang nakatumbas sa labas. Nasabi mo na ba ito sa pulis o sa barangay para may gumawa naman? Aba, Eva, sinabi na namin sa barangay, pati na rin sa pulis, paulit-ulit. Sabi nila kakausapin daw si Mang Tonying, ano nangyari? Wala namang nagbago. O, ito Ellie, para sa bukol mo. Salamat po, Tita Mercy. Kumain ka muna. Wow, Tita Mercy. Orange juice at tinapay pa ha. Kabisado niyo pa rin ang paborito ko. Paano ko naman makakalimutan yan? Halos araw-araw kayo dito ni Ellie at mga klase mo dati. Kahit yan si Junior na yan, dati kasama niyo, di ba? Oo, dati mabuti kami magkakaibigan pero ayaw ni Mang Tunying na makasama sila ni Junior at ako. Ang sabi niya, kami daw yung masamang impluwensya kay Junior. Ang sabihin mo, ayaw lang ni Mang Tony na ma-impluwensya si Junior na mag-aral. Ginusto pa naman niya magkolehiyo noon, pero ayaw ng tatay niya. Gusto lang niya tumulong sa hacienda at maging katiwala ni Don Jose. Sayang. Ang galing pa naman ni Junior noon. Naalala ko umaangat ng mga grades niya nang madalas pa kami magkakasama. Oo, sayang talaga. Kung pinayagan lang sana siya ng tatay niya makapag-aral. Ay, pero ayan. Ngayon parang lalo lang siya nagiging katulad ng tatay niya. Parehong barumbado, parehong marahas. Ibalik ko lang, Ellie. Anong plano mo ngayon? Wala ka talagang balak ibenta tong lupa niya? Wala. Hindi ko talaga plano. Si Lola Paz, anong gusto niya? Ayaw rin niya. Sabi nga niya, dito na raw siya gustong mamatay. Marami rin namang katulad namin na hindi pabor sa pagbenta. Yung iba lang talaga napilit o napagod na lang sa panggugulo. Basta sigurado ka, Ellie. Oh, ano yun? Lola? Abay, kailangang mag-ayos. May bisita tayong taga Maynila. Ito naman si Lola o palaayos pa rin talaga. Lola, nag-aalaga na rin pala kayo ng mga itik? Pang-alaga ba yun o pang-ulam? Ay, dako hindi. Mga sisiw yan ang itim na itik. Bawal galawin yan. Bakit naman po? Yung mang-iitik. Nakita niya raw yung mga sisiw na yan sa tumpok ng mga patay na itik sa palayan niya. May paniniwala na malas daw yan. Kaya dinala dito para maorasyonan at mawala ng maayos. Ay, oo nga po pala. Kayo pa rin ang albularyo dito, no? Pero ano bang paniniwala sa itim na sisiw? Sabi-sabi, doon daw naninirahan ang mga espiritu ng mga maligno, mga masasamang nilalang, o kung minsan mga halimaw. May mga kwento-kwento din na kapag matanda na raw ang isang aswang,
Kailangan niyang ipasa ang itim na sisid na yon sa isang bagong tao para siya naman ang maging aswang. Grabe, hanggang ngayon malakas pa rin talagang paniniwala sa mga ganyan dito, no? Hindi yan basta paniniwala lang para sa mga taga rito, Eva. Para sa kanila, bahagi yan ng buhay. Gaya ng pananampalataya sa Diyos. Kung minsan, mas matindi pa nga. Naalala ko tuloy ang mga magulang ko. Ganyan din sila. Ellie, naalala mo yung pinulot ko yung puting na itim sa kalsada tapos dinala ko sa bahay? Oo naman. Dinala pa nila yun kay Lola Paz para orasyonan. Tapos halos araw-araw kayong nagsisimba pagkatapos nun. O Eva, Aiza, at napaaga ka. May dala ka bang kopya ng titulo? Meron po, Kap. Ito po. Sige, dadali natin yan sa municipal assessor para makasigurong malinis ang papeles bago kayo gumawa ng kasunduan kina Don Jose. Kayo na naman palang sunod. Mukhang sunod-sunod na talaga ang bentahan ng lupa sa inyo, Eva. Oo nga po, Kagawad Nelia. Pero siya nga po pala, Kap. Kumusta naman po dito? Ang dami ko na din agad nasaksahan kahapon. Narinig niyo po ba yung nangyari kina Ellie at Mang Tunying? Narinig ko, Eva. Ilang beses na rin akong pinuntahan ni Ellie. Hindi lang siya. May iba pa rin nagre-reklamo. Palala nga ng palala ang mga ginagawa ni Mang Tunying at Junior. At hindi lang reklamo, ha? May mga napaalis na talaga. Yung iba tinakot, yung iba nasiraan pa ng ari-arian. May mga kabahayan na sinunog. May alagang pinatay. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mong aksidente lang. Pero paulit-ulit na, Eva. Eh, may ginagawa po bang barangay? Sa totoo lang, ginawa ko na ang kaya ko. Kinausap ko na si Mayor, pati yung hepe ng kapulisan. Pero, alam mo naman, si Don Jose malakas yan sa mga politiko. Lalo na tuwing eleksyon, walang gustong gumalaw sa kanya. Masakit mang aminin pero totoo. Hindi lahat ng batas pantay-pantay ang bagsak. Eh di parang wala rin po. Hindi naman sa wala. Pero mahirap kalabanin ng may pera at koneksyon. Ako man, gusto ko silang disiplinahin. Pero may hangganin din ang pwede kong gawin. Nakakainis lang, Kap. Para bang hindi naligtas dito sa atin? Kaya doble ingat na lang at Magandang umaga po, Kap. Eva, pinapunta po ako ni Itay para tingnan kung maayos na raw po ang mga papeles ninyo. Aba, Junior, sakto naman ang dating mo at nandito ang papeles ni Eva. Tinitingnan lang namin. Pupunta pa ako ng municipal assessor pero ayos naman ang lahat ng mga dokumentong hawak ko. Tama siya. Inilip ko na rin yung mga papeles. Kumpleto naman. Ayos po yan. Salamat po, Kap, sa pagdulong sa karamihan ng bentahan dito. Kap, bakit nga pala kayang laging nandyan tuwing may bentahan? Karamihan kasi ng tao dito gustong may saksi na kilala nila. Mas kampante sila kung ako mismo yung nandoon sa usapan. Para na rin may tagapamagitan kung sakaling may hindi pagkakaintindihan. Teka, Eva. Kailangan nyo ba ng sasakyan papuntang munisipyo? Pwedeng isabay ko na kayo at Ayos lang ako, kaya ko naman. Salamat, Kap. Mauna na ako. Eva! Eva, teka lang! Bakit? Kumusta ka na? Tagal na rin nating di nagkikita. Nagkita naman tayo kahapon, di ba? Nung binubugbog mo at ng tatay mo si Ellie sa harap ng bahay nila. Hindi naman yung ganun-ganun lang, Eva. Hindi. Eh bakit may pasa si Ellie? Bakit basag-basag yung mga bintana at sira yung mga upuan nila? Sinusubukan lang namin kumbinsihin siya. Para rin naman yun sa ikabubuti niya. Kabubuti niya. Ayaw nga niya magbenta eh.
Hindi ba sapat ng dami ng lupaing nabili ni Don Jose para tantanan na siya? Nasa gitna kasi yun ng lupa nila. Nabibili na yung mga katabi, kaya mabubungi yung area. Ayaw ni Don Jose ng ganon. At dahil lang doon, okay lang sa'yo na bugbugin ng isang taong may kapansanan na nag-aalaga pa sa may sakit niyang lola. Alam ko naman ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Pero kailangan ba talagang may dahas? Kanina sa palengke may narinig ako. Sabi ng ilan, kayo raw ng tatay mo ay namimili talaga magbenta ng lupa. Totoo ba yung sinunog yung dayami sa tabi ng bahay ni Ka Bernard? Halos madamay pang bahay nila. Mapabilis? Hindi na to transaction, Junior. Pananakot na yan. Hindi ikaw yan. Yung Junior na kilala ko nung high school, mabait yon. Maraming pangarap, hindi marahas. Hindi na nanakot ng tao para lang makuha ang gusto niya. Eh kasi, gusto lang ni tatay. Lagi na lang si tatay. Lahat na lang ng gusto niya sinusunod mo? Kamusta sa Ellie? Masaktan ba siya? Okay naman siya. Pero bakit hindi siya mismong tanungin mo? Hello. Anong? Ha? Bakit? Malaman ko lang na maayos siya. Sapat na yon. Sinusubukan ko talaga, Eva, araw-araw. Pinipigilan ko si tatay. Pero hindi mo siya kilala, tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Kapag may inutos sa kanya si Don Jose, wala siyang pakialam kahit may masaktan. At kung pakiramdam niya na may humarang sa landas niya, aalisin niya yun. Kahit sino pa. Kung may paraan lang sana, Eva, baka kung makakausap mo si Ellie, kung mapapayag mo siya, eh hindi nalalala pang sitwasyon. At bakit ko naman gagawin yon? Saan ka mo? Sige, pupunta ako riyan. Eva, sana naman maniwala ka na hindi titigil si Don Jose. Kahit ilang beses pa siyang tanggihan. Kahit lumaban pa si Ellie, tuloy pa rin siya. May mga bagay na kayang gawin ng tatay ko. Mga bagay na hindi natatakot iutos ni Don Jose. Kung hindi siya magbenta, baka sa susunod, hindi na lang basag ng bintana ang abutin niya at Pasensya na ha, Eva. Pero pwede bang bayaran ko muna itong si Junior? O sige na at baka humaba pa ang pila sa munisipyo. Mabuti pang pumunta ka na doon habang maaga pa. Sige po, Kap. Pero ano pong... Kagawad Nelia, pwede mo bang samahan si Eva papunta doon sa munisipyo? Oo naman, Kap. Tara na, Eva. Gamitin na lang natin tong motor na dala ko para mabilis. Ayoko rin kasi ng palpak na proseso sa papel. Lalo pat may mga mata si Don Jose kahit saan. Sige po, Kagawad. Salamat ha. Diyos ko, Junior. Ano na naman bang pinaggagawa ng ama mo, Junior? Tinawagan ako ni Kagawad Emon. Sinugod daw ng tatay mo si Ellie doon sa palengke. Teka lang po, saglit lang. Tita Mercy, ano pong atin? Ay, sana hindi kita na-istorbo ha. Ay nako, hindi po. Okay lang po. Pasok po kayo, tita. Ay naku, wala po akong may aalok na makakain. Kakauwi ko lang talaga galing munisipyo. Ay, yan nga rin ang dahilan kung bakit ako napadaan. May dala akong ulam para sana hindi ka na magluto pa. Salamat po, Tita Mercy. Napaka-maalalahanin niyo talaga. Nako, hindi yan. Malungkot mag-isa sa bahay, lalo na kung matagal ka nang wala rito.
At alam kong pagod ka galing biyahe at lakad sa munisipyo. Sasamahan ba tayo ni Ellie kumain? Ay, hindi na raw muna. Nasa tabi lang siya ni Lola Paz. Napagod kasi si Lola kanina umaga, kailangan niya bantayan. Napagod? Bakit po? May nagpagamot kay Lola. Hinang-hina siya pagkatapos. Nahapo, napagod. Tita, matanong ko lang po. Totoo ba yung nangyari kina Ellie at Mang Tunying sa palengke kanina? Narinig mo rin pala. Oo, sinubukan ni Elling lumaban. Pero alam mo naman kung gaano kalaki at kalakas si Mang Tunying. Buti na lang dumating si Nakap at ang mga tanod. Napigilan bago lumala. Kumusta na si Ellie? Nasakpan ba siya? Tinamaan din. May ilang suntok na inabot. Isa pa yan sa dahilan kung bakit hindi na siya sumama ngayon. May pasa sa mata at ayaw niya makita ng tao. Alam mo naman yung si Ellie. Ayaw niya nakikita siyang mahina. Sa totoo lang po, tita. Nagkita kami ni Junior kanina sa barangay hall. Mukhang siyang makakasalamuha ko sa pagbebenta ng lupa. Bago siya hatake ni Ka para siguro awatin yung tatay niyo. Maiba nga muna ako, Eva. Siya nga pala, bakit mo ba naisipang ibenta tong lupa niyo? Sayang din, di ba? Kasi po, tita, wala na rin namang silbang lupa sa akin, tita. Ako lang mag-isa. Wala akong kapatid. Wala na si mama at papa. Lahat ng meron ako nasa Maynila na. Wala rin naman po akong interes magsaka o ipasaka tong lupa. Naiintindihan ko. Ganyan din ang sinasabi ng karamihan sa mga nagbebenta. Umihina na rin kasi ang daloy ng mga patubig at di na rin masyadong kumikita ang mga nagsasaka dito. Kaya marami pumapayag na magbenta na lang. Tita, sa tingin nyo, bakit ayaw ni Ellie na ibenta ang lupa? Sa totoo lang, si Ellie talagang may ayaw. Si Lola Paz ang sabi niya, mas gusto niya dito na lang siya bawian ng buhay sa lupang ito, sa bahay na ito. Noong minsang natanong ko si Ellie kung aalis pa ba siya kapag wala na si Lola, ang sagot niya lang saan pa ba ako pupunta? Ganun po ba? Sinubukan na raw niya maghanap ng trabaho dati pero laging tinatanggihan. Hindi raw kasi siya pasado sa mga inaasahan dahil sa kapansanan niya. Wala rin siyang ibang masasandalan. Pareho kayong mga nag-iisang anak, kaya mag-isa na lang din siya. Kaya yung maliit na sakahan na lang ang kinakapitan niya. Ako naman kinuha na rin ako ng mga anak ko sa bayan. Yung mga pinsan ni Ellie para doon na ako tumira kasama nila. Ayoko namang iwanan si Lola Paz. At ang kinakatakutan ko baka hindi rin kayanin ni Ellie bantayan ng Lola at... Tita, narinig niyo yun? Baka isa sa mga galang hayop dyan sa bukirin. Alam mo naman dito sa atin marami-raming kalat na aso. Naalala mo pa ba? Dito kailangan nakakandado lahat ng pinto't bintana bago matulog, ha? Opo naman, tita. At saka yung kasabihan na dapat may asin sa mga bintana at pintuan. Oo. Wala namang mawawala kung susundin ang matatandang paniniwala. Nako! Baka mga asong gala nga yan. Teka nga, baka mas mabuting umuwi na ako. Tapos na po ba kayong kumain, tita? Samahan ko na kayo pa inyo. Ay nako, Ineng. Huwag kang kaarte. Magkatabi lang naman bahay natin. Kaya ko na to. Magandang umaga po, Manang Selly. Ano pong nangyari? Ay, Eva, ikaw pala yung maganda umaga rin, iha. Ayan, isa sa mga kalabaw namin patay. Nilaslas ang tiyan, niluwa ang bituka.
May mga dugong nagkalat sa paligid! Ay, Diyos ko! Sakto naman kayong magbubungkal na kami ng lupa! Tita Mercy, magandang umaga po. Ay, nako! Kawawang kalabaw, Manang Sally. Alam mo ba kung anong nangyari? Manang Sene, kami na ang bahala dyan. Tutulungan namin kayo. Ayan po, saktong dumating si Nakap. Mukhang tutulong na sila. Sige na po. Unahin niyo na muna yan. Siya nga po pala, Tita Mercy. Tama po kayo kagabi. Malamang nga na may mga ligaw na aso sa paligid. Nakarating po ba kayo ng maayos kagabi? May nawawala ba sa mga hayop niyo? Nakarating naman ako ng maayos. Wala namang nasaktan sa mga manok o kambing namin. Pero yung itim na sisiw wala na sa kulungan. Baka kinain na rin yun. Buti na rin siguro. Mulat-mulapay parang may masamang dala talaga yung sisiw na yun. Mama! Mama, nakita ko po kagabi sa bintana. Ang laki-laki po. Itim na itim. Tapos may kagat-kagat sa ngipin. Nakakatakot, Mama. Ayun, tita. Sabi ng bata, nakita raw niya. Ineng, malaki ba yung aso? Opo. Pinakamalaking aso yung nakita ko. Tapos po, parang kayang tumayo sa dalawang paa. Ay, grabe naman yun. Buti na lang at nakalak ang mga bintana namin. Naalala ko, naglaka ko bago matulog. Rinig na rinig ko yung mga asong gala. Halos hindi ako makatulog kakapakinig sa kanila. Narinig nga rin namin mula sa bahay. Buti na lang hindi nagising si Lola at saka si Ellie. Ganun po ba? Kumusta naman po pala si Ellie? Ay, nilalagnat pa rin. Nasa kwarto lang. Nakakulong buong umaga. Pero kumain naman siya ng almusal kanina. Ang putla nga lang ng itsura. Dadaan po ako mamaya para kumustahin siya. Ay, maganda yan. Kasi kailangan ko rin sabahan si Lola pa sa bayan para sa check-up niya. Mabuti na may tao sa bahay, lalo na't mahina pa to si Eddie. Nag-aalala ako baka biglang sumulpot na naman si Mang Tonji. Ewan na lang kung anong pwede niyang gawin. Opo. Pupunta po ako pagkatapos ng lakad ko sa munisipyo. Halika na, kain na tayo. Oh, anong libro yan? Wala to. Naisip ko lang. Magbasa-basa habang masama ang pakiramdam. Nandiyan ka pala. Bakit napadalaw ka? Sinabi ni Tita Mercy kanina na wala kang kasama dito kaya nagdala ako ng adobo tinola galing sa karinderya. Sus, wala daw. Halos nakabuo na yung ilong mo sa librong yan. Tungkol saan ba yan? Wala nga. Luma lang na kwento. Wala namang kwenta. Tara na. Kain na tayo. Parang pinapaalis pa ako, oh. May tinatago ka ba sa akin, ha? Tinola at adobong pinunta mo rito, di ba? Huwag mo nang unahin ang mga luma akong libro. Ba, nagsisekreto ka na pala sa akin ngayon, ha? May tinatago ka ng libro. Hindi, oy. Luma lang yun. Pampatalas ng utak. Para lang may mabasa habang may sakit. Sabi ni Tita Mercy, nilagnat ka raw kagabi. Kumusta ka na ngayon? Medyo maayos na. Hindi pa rin ako tuluyang magaling na. Pero kaya naman. Medyo nangihina pa rin at parang nahihilo. Pero ginaya ko naman. Buti naman kung ganon. Kailangan mong kumain para bumalik ang lakas mo. Siya nga pala, Ellie. Yung nangyari sa palengke kahapon. Si Mang Tunying narinig ko, medyo napuruhan ka raw. Buti na lang dumating si Nakap. Kumusta ka na ngayon? Ayos lang ako. May pasa ka pa sa mata, oh. Nalagay mo na ba ng yelo yan? Ayokong pag-usapan, Eva. Pwede ba? Kain na lang tayo. Okay, sige. Kumain na lang muna tayo. Alam mo ba, Ellie, grabe yung pila sa karinderya kanina. Parang fiesta.
Buti na lang talaga maabilidad ako. Nakasingit pa ako para makuha yung huling... Oh. Uy, Ellie. Okay ka lang? Tubig. Gusto mo ng tubig? Ano to? Ang alat. Tsaka, ang angang ng luya. Bakit ganyan ang lasa nito? Parang wala namang mali sa lasa ah. Yan ang mga paborito mong ulam, di ba? Tinola, adobo. Di ba lagi ka pang nagpapadagdag ng luya, di ba? Ayoko niyan. Hindi ko yung gusto. Ang sama ng lasa. Sigurado ka? Pero ito pa naman lagi mong hinihingi nun. Sabi ko nga diba, ayoko na. Di ko kakainin yan. Napakasama ng lasa, Eva. Sige, kung ayaw mong kumain, kahit kanin man lang, para makainom ka ng gamot sa lagnat mo. Saan na, Eva? Hindi ko dapat sinigawan yung pagkain. Siguro nga, masama lang talagang pakiramdam ko. Masakit pa din ang ulo ko. At yung ginawa sa akin ni Mang Tunyeng kahapon. Parang gusto ko siyang... Naiintindihan ko ang galit mo, Ellie. Kung iisipin, grabe nga naman ang mga pinagagawa ni Mang Tunying sa inyo. Pero Ellie, nakakatakot rin talaga. Anong ibig mo sabihin? Kausap ko si Junior kahapon sa barangay hall. Ang sabi niya, baka may iba pang gawin si Mang Tunying kung hindi mo pa rin ibebenta tong lupa. Si Junior? Sasalita lang yun kasi alalay siya ng tatay niya. Kinagamit lang nila yung pananakot na yan para bumigay ako. Hindi, Ellie. Sa tingin ko, totoo yung sinabi niya. Parang hindi lang pananakot. Parang babala talaga. Ganun na lang? Umuo na lang? Umuo na lang ako? Isuko ko na lang ang lahat para lang matahimik sila? Para matapos ang gulo? Ibenta ko na tong lupain to? Ganun ba? Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, Ellie. Naiintindihan ko kung bakit ka nagpipigil. Kung bakit ayaw mong ibenta. Hindi ko sinasabing sumuko ka, Ellie. Pero baka kailangan nating pag-isipan kung paano ka mapoprotektahan. Paano kung may gawin pa silang mas masahol? Paano kung si Lola pa saktan nila? Pwede nilang gawin ang gusto nila sa akin. Pwede nila akong saktan, sirain. Pero sa oras na madamay si Lola Paz, sa oras na may mangyari sa kanya, sinusumpa ko. Hoy, Eli! Lumabas ka riyan! Ayip ka! Harapin mo ko! Si Mang Tunying yan. At may kasama siya. May mga dalang mga pamalo, martilyo. Martilyo pa yata yun. Ay, Diyos ko, ang dami nila, Ellie. Ganito na lang, Eli! Pwede naming gibayin lahat ng to o pipirmahan mo ang mga papeles. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Tay, tama na! Baka may ibang paraan. Baka pwedeng pag-usapan... Tumahimik ka, Junior! Wala akong pakialam sa dalal mo. Eli! Huwag ka na magtago dyan! Lumabas ka na! At harapin mo ako! Ellie, natatakot ako. Lumabas na lang kaya tayo sa likod. Baka may masama pang mangyari. Hindi. Tumakbo ka. Humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay. Anong balak mong gawin? Pwede naman tayong tumakas sa likod. Lalabas ako. Kakausapin ko sila. Ano? Ellie, nasisiraan ka na ba ng ulo? Huwag kang lalabas. Hintayin mo munang... Hindi. Ikaw ang tumakbo. Humingi ka ng tulong. Anong balak mong gawin? Pwede naman Lalabas ako. Kakausapin ko sila. Ano? Ellie, nasisiraan ka na ba? Huwag kang lalabas. Hintayin mo Eva, hindi ko pwedeng iwan tong bahay. Paano kung sunugin nila o gibain? Pero Ellie, hindi mo naiintindihan. Hoy, Ellie! Lumabas ka riyan! Alam namin nandiyan ka! Sige na. Tumakbo ako sa likod bahay papunta sa kabilang bahay. Doon ako nagmamakaawa ng tulong.
Isa sa kanila ang dali-daling sumakay ng motor at nagsabing pupunta siya agad sa barangay hall para humingi ng saklolo. Nagpasalamat ako, pero sinabi kong kailangan kong bumalik. Mag-isa lang si Ellie doon. At hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Mang Tonying at ang grupo niya. Akin pa ang tigas ng ulo mo, Ellie. Ayaw mo talagang pumirma, ha? Dahil bahay ko to. Ito lang ang meron ako. Tay, tama na po. Hindi ganito dapat. May ibang paraan para ayusin to. Hayaan niyo akong kumausap kay Ellie. Baka makuha pa sa matinong usapan. Tumigil ka, Junior! Huwag kang makialam! Wala kang alam sa mga ganitong usapan! Ang Tunying, parang awa niyo na po. Umalis na kayo. Pakiusap lang. Tigilan niyo na to. Simple lang ang gusto namin, iho. Pirma lang ang hinihingi ko. Pirma! Kikita ka pa ng malaking halaga. Tapos na to. Ano po bang parte ng ayokong umalis ang hindi niyo maintindihan, Mang Tunying? Ayaw mo pa rin? O sige! Pipirma ka rin. Isa sa dalawang paraan. Voluntaryo kang pipirma o paduduguin ka namin dito sa sarili mong lupa bago ka pumirma. Pumili ka, Ellie. Tay, teka lang. Huwag naman pong ganyan, Tay. Hindi kailangan maging marahas. Itago niyo na yung kutsilyo. Baka may masaktan pa lalo. Huwag ko kayong... Sinasabi ko sa iyo, Mang Tonyeng. Lumayo po kayo para awa niyo na. Ano yan, ha? Anong gagawin mo, Ellie? Pakitang gilas gamit yung pilay mong kamay? Baka nga di ka marunong sumuntog at... Ano bang... Anong ginawa mo? Aray ko! Oh! Tay! Tay! Ellie! Diyos ko! Ano yung ginawa mo? Mali! Mali ang braso ko! Pilay na to! Tulong! Hoy! Tulungan niyo ako! Bugbugin niyo ang hayop na yan! Wag, Tay! Tama na! Lahat kayo! Huwag kayong gagalaw! Huwag nyo nang galawin si Ellie! Ay kayo! Tigilin niyo yan, ha? Walang gagalaw! Hoy! Huwag kayong tumanganga lamang dyan! Tulungan niyo ako! Ang braso ko! Tulungan nyo akong isakay si tatay! Lahat kayo! Tigil na yan! Layuan niyo si Ellie. Wala kayong karapatang manakot o manakit dito! Opo, paalis na po kami, Kap. Tay, halika na. Umalis na tayo. Hindi pa to tapos, Ellie! Hindi pa to tapos! Kapag may nangyari sa akin, kapag hindi mo pinirmahan ang mga papeles, baka sa susunod, si Lola Paz na ang masaktan! Ellie, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi. Ayos lang ako. Kailangan ko lang huminga sandali. Anong nangyari dito? Narinig ko ang sigawan mula pa sa kalsada. Naku Kap, buti na lang pag dumating po kayo. Dumating si Mang Tonying kasama ang ilan pang lalaki. May mga dalang pamalo, martilyo at may kutsilyo pa nga. Tinakot nila si Ellie, pinilit siyang pumirma sa mga papeles. Anak, ayos ka ba talaga? May sugat ka ba? Wala po, Kap. Ayos lang naman po ako, pero... Pinagbantan niya kami. Sinabi niyang baka si Lola Paz namang susunod na masaktan. Kap, paano na lang kung may mangyari kay Lola Paz? Wala ba talaga tayong pwedeng gawin? Hindi ba natin pwedeng ipaaresto si Mang Tonying at yung mga kasama niya? Kung kailangan ako na mismo tatawag ng pulis. Kap, muntik na pong masaktan ng malala si Ellie. May kipag-usap tayo kay Mantunying. Pero alam ninyong pareho, hindi ko siya basta-basta pwedeng galawin. Nagtatrabaho siya para kay Don Jose. Kaya pasensya na, Eva, pero masyado siyang makapangyarihan. Masyado siyang konektado. Ano Kap? Ganun na lang? Hahayaan na lang natin? Malaya lang siyang manakot, manakit at halos pumatay.
Tapos wala tayong magawa? Paano kung bumalik siya, Kap? Paano kung si Lola Paz naman ang pagbunto na niya ng galit? Ano nga asahan namin? Makikiusap ka ulit? Hindi na ako aasa. Hindi ko hayaang mangyari yun ulit. Ellie, naku, teka lang, Ellie. Huwag kang gagalaw ng padalos-dalos lang. Hindi mo sila kakayanin na mag-isa. Masyado sila makapangyarihan at alam mong may kapansanan ka. Ulo ang gamitin mo sa sitwasyon na ito, iho. Dahil kung hindi, baka sa susunod, hindi na kayo makaligtas. Oh, anong nangyayari rito? Kapedi, ano po nangyayari dito? Bakit parang ang gulo? Lola, Oh, bakit po? Bakit napaakap ka bigla? Malakas pang hangin. Pero wala namang bagyo. Teka, para may sumusubok buksan. Pero nasa pangalawang palapag ako. Imposible yun. Mas mabuti na rin ilak ko. Eba, ang aga mo. Magandang umaga po, Lola Paz. Tita Mercy. Pabili nga po ng malunggay. Siya nga po pala, Lola Paz. Kamusta naman po si Ellie? Maayos na po bang pakiramdam niya? Ay, si Ellie baka mo. Alam mo si Ellie, mas gumagaan ang pakiramdam. Mas masigla na siya sa bahay. Pero ang hirap lang talaga kasi nag-ibang panlasa. Oo, ang daming bawal na raw sa kanya. Hindi ko na nga alam kung anong ihahain ko eh. Oo nga. Pero kahit ganun mabuti na lang at mas mukha siyang malusog ngayon, diba? Parang mas lumakas pa nga. Ayan, palakad-lakad na uli sa bukid. Nagtatrabaho na ulit. Ganun po ba? Mabuti naman kung ganun. Pero wala na bang abala mula kay Mang Tunying? Ay, salamat sa Diyos, wala na. Mukhang epektibo din yung mga tanod na nakaantabay sa bahay. Nakakagaan ng loob kahit papano. Aba, kung si Mang Tunying medyo natahimik, yung mga asong gala hindi pa rin. Kinagat at pinagprestahan yung isang buong tangkal sa may madukan sa highway. Kulang-kulang 50 ang manok, lahat patay. Kalatang balahibo at dugo. Abay parang giniling ang mga liig at loob. May mga baboy din na natagpuan, niluray ang tiyan. At yung kalabaw ko, nako, di ba nakita nyo naman na naging itsura? Pero ikaw, Eva, ano ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Namamalengke ka ba talaga o may iba kang lakad, ha? Namalengke na po ako ng maaga kasi mamaya dadan ako ng munisipyo. Kukunin ko yung ibang papeles na kailangan para sa pagbenta ng lupa.
Wala na talaga. Hindi mo na mababagong isip mo sa pagbenta ng lupa nyo. Alam niyo po, nag-iisip din ako nitong mga nakaraang araw. Lalo na sa mga pinagagawa ni Mang Tunying. Tsaka yung mga kwento na yung iba pinilit, tinakot. Ayokong ganun. Ayokong maipit sa ganung klaseng porsahan. Eh, siya nga pala, pag-uusapan natin si Tunying. Lola Paz, Mercy. Ano ba itong balitang narinig ko isa sa mga katiwala ni Tunying? Nabali daw ni Ellie ang kabao ni Tunying. Abay, sabi ko naman napaka-imposible doon. At parang, imbe-imbento lang din na yan. Ay, naku, Sandy, kailangan na naming umalis. Kukuha pa kami ng karne sa katayan. Baka maubusan kami. Naku po. Pangalawang ambulansya na yan ngayong umaga. Ay, sana na may walang seryoso. Pero teka, parang galing yun sa inyo, Lola Paz. Oo. Sana nga wala lang yun. Ay, Eva, ito na pala yung malunggay mo, oh. Naririnig ko nga parang dumadami na ulit ang mga nagkakasakit. Marami bang nagpapagamot sa inyo ngayon, Lola Paz? Salamat po, Manang Sally. Kaunti lang naman. Halika na, Mercy. Baka maubusan tayo ng hiniwang yempo. Mauna na kami, ha? Sige po, Lola Paz. Dadaan nga po pala ako mamaya sa inyo para makita si Ellie. Ay, baka hindi magandang ideya yan. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Ellie. Akala ko po ba maganda ng pakiramdam niya at nagtatrabaho na uli sa bukid? Oo. Narito lang si Lola. Tama, dumaan ka, Eva. Magugustuhan yun ni Ellie. Oh, shit. Mauna na kami, ha? Kinandado mo ba yung pinto?
Uminom siya kagabi. Sa totoo lang, ilang araw na siyang umiinom. Simula nung nangyari yung kay Ellie. Dahil napahiya siya sa harap ng mga kaibigan niya. Nagalit na si Don Jose nang malaman niya. Sabi niya, nakakahiya raw. Kaya mo ba siya iniwang mag-isa? Kala ko lang, lumabas lang siya para magpalamig. Ganun kasi paggalit siya eh. Hindi ko inakalang, hindi ko alam na, tatay. Tara na, Junior. Samahan mo kami sa ospital para masimulan na rin ang pag-aasikaso sa katawan ng tatay mo. Lola Paz, narinig niyo na po bang nangyari kay Mang Tunying? Narinig ko na, Iha. Nakakatakot. Baka yung mga mababangis na hayop na nakatakas yun. Marami raw gumagala ngayon, sabi ng mga tanod. Yan nga rin pong hinala. Teka Lola, nasan po si Ellie? Nasa bayan siya at May tao po ba sa taas? si Tita Bersi mo lang yan at Lola! Lola, Diyos ko! Tama nga po hinala nyo! Nasa kwarto nga po ni Ellie. Nahanap ko na yung... Teka, ano yung hawak niyo, tita? Yan yung librong binabasa ni Ellie nung araw na sinugod tayo ni Mang Tunying, di ba? wala yan, Iha. Luma na yan. Wala namang kwenta yan. Lola, ano ba talaga yan? Anong meron sa librong yan? Wala yan, Eva. Luma na yan. Walang kabuluhan. Kailangan niyang malaman, Lola Paz. Baka sakali matulungan niya tayo. Tumahimik ka na, Mercy. Ano bang pinag-uusapan niyo? Ano ba to? Sabihin mo na sa kanya, Lola. Palagay ko oras na. Sige na. Sasabihin ko na. Sasabihin po ang alin, Lola. Eva, pakiramdam ko. May kinalaman si Ellie sa pagkamatay ni Mang Tunying. Ano po? Anong ibig niyong sabihin, Lola? May ginawa siya sa itim na sisiw. Itim na sisiw? Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Sa loob ng sisiw na yun, nandun ang sumpa. Ang sumpa ng isang aswang. Aso? May isang sinaunang kasabihan. Kapag ang isang aswang ay matanda na at gusto nang mamatay pero wala siyang mapasahan ng kanyang sumpa, may isa siyang huling paraan. Ginagawa niya itong itim na sisiw. Hinahayaan nila itong maghanap ng bagong katawan, ng bagong tagapagmana. At kapag natagpuan nito ang isang taong mahina, naguguluhan o galit, doon ito pumapasok. Naalala mo ba yung gabi bago natagpuan yung kalabaw ni Manang Selly na gutay-gutay? Opo, bakit? Gabi yun ang mga ungol at alulong. Rinig na rinig mula sa bahay niyo, hindi ba? Dali-dali kaming umakyat sa kwarto niya. Pero wala siya roon. Nakita ko siya sa bakuran. Malapit sa kulungan ng itim na sisiw. Akala ko inatake rin siya ng hayop. Pero nang suriin namin ni Lola, wala siya kahit anong sugat. At simula noon, nag-iba na si Ellie. Iba ng galaw. Iba na ang tingin. Eva, ang sumpa ng aswang hindi lang gawa-gawa. At sa pagkakataong ito, parang siya ang pinili ng itim na sisiw. Yung libro, Lola, anong halaga nun? Yun ang aklat ng mga ritual. May gabay doon kung paano tatanggapin ang sumpa. May ritual para sa itim na sisiw. At mga babala kung ano ang magbabago sa katawan, sa isip, sa kaluluwa ng taong tatanggap nito. At siya nang natagpuan ko sa kwarto ni Ellie. Yung librong yan, kasama ng mga itim na kandila at kutsilyong may dugo pa. Kung ganon,
Natapos niya na ang ritual. Ibig sabihin, isa na siyang aswang at... Ako na. Ako nagtitingin. Magandang gabi. Ano yon? Ano? Ang gawin ang gusto niya. Pigilan mo ako. Pigilan mo ako. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita si Ellie. Ang kaibigang tahimik, mahiyain at mabait. Ang nasa harapan ko ay isang halimaw na hindi ko na makilala. Nagbago ang kanyang mga mata. Para bang sa hayop na ligaw. Pagkaalis namin sa presinto, kinausap pa kami ni Kagawad Nelia. Sabi niya maghihintay sila ng desisyon kung paano papayagan si Ellie na makapagpiyansa. Pero pagdating namin sa bahay, hindi na ako mapakali. Parang puputok na ang loob ko. Hindi na ito pwedeng palampasin. Kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi na si Ellie yun, parang hayop na. Kumalma ka muna, Eva. Ano ba talagang nangyari? Sinabi niya gagawin niyang lahat para maprotektahan si Lola Paz. Kahit sino pang humarang sa kanya. At may kakaibang tunog sa boses niya, tita. Parang iba na siya. Eva, huwag nating ipagsabi sa iba. Si Ellie, desperado lang yan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Baka may paraan pa para matulugan Pero siya. Lola, hindi lang ito basta galit lang. Parang may bumabagabag sa kanya. May nagpapakilo sa kanya. Hindi ito normal. Anong gusto mong gawin, Eva? Sabihin sa pulis na aswang ang pamangkin ko? Isubong natin siya na pumatay kay Mang Tunying? Hindi yan ang sinasabi ko, tita. Pero kailangan nating maganda.
Dapat tanggapin natin na hindi na siya si Ellie na kilala natin. Kung sasabihin mo ito, papatayin nila ang apo ko. Makikinig ba sila sa atin o tatratuhin lang tayong baliw? Paano kung may masaktan pa? Paano kung hindi na natin siya mapigilan? At paano kung siya mismo ang kailangang iligtas? May pag-asa pa ba? May paraan ba? Hindi ako sigurado. Pero babalikan ko ang mga aklat ko. Baka may ritual para maalis ang itim na sisiw. Para maputol ang sumpa. Sige po, Lola. Habang nakakulong si Ellie, alam natin kung nasan siya. May oras pa tayo para mag-isip at kumilos. Maraming salamat, Iha. Salamat, Eva. Salamat sa pangunawa. Uuwi muna ako at magpapahinga. Babalik ako bukas ng maaga para tulungan kayo. Hindi natin siya pababayaan. Ingat ka sa pag-uwi, Iha. Muna na po ako, Lola. Sandali lang. Dalhin mo to. Ibudbud mo ang asin sa mga bintana at pinto ng bahay mo. Isuot mo rin itong anting-anting. At ito, Lana, dinasalang langis. Bakit po? Sigurado akong hindi ako sasaktan ni Ellie. Sabi mo nga, hindi na si Ellie yun. Isa na siyang halimaw. Mas mabuti nang mag-ingat tayo. Opo, Lola. Naiintindihan ko. Maraming salamat. Pagdating ko sa bahay, maingat kong ibinudbod ang asin sa mga bintana at pinto. Sinigurado kong nakalak ng mahigpit lahat. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, muling narinig ko ang tunog. Mas malakas at malapit na ngayon. Mga kukong kumakaskas sa yero ng bubong. Wala nang makakapigil sa akin. Hindi ako titigil hanggang may banta sa buhay namin ni Lola Paz. Wala sa asin ang makakapigil sa akin. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Kaya mo pa tong labanan, Ellie. Hindi ikaw yan. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang sakit, ang galit, ang gutom ng... Ellie, pakinggan mo ako. Labanan mo yan. Ayokong saktan ka ng mga tao. Ayokong mawala ka. Eva, hindi ko na alam kung sino ako. Ikaw si Ellie. Apo ni Lola Paz. Kaibigan ko. Hindi pa huli ang lahat. Tulungan po ako. Huwag mo akong pigilan. Papatayin ko silang lahat. Kadugo at kaibigan. Wala nang magiging banta sa buhay namin. Alam ko kung saan papunta si Ellie. Sa burol 5 tonying. Nandun ang mga gusto niyang gantihan. Sina Junior at ang mga katiwala na kasama sa pagsugod nung araw na yon. Dali-dali akong tumakbo papunta kina Lola Paz at sinabing nakatakas si Ellie. Sinabi kong susubukan kong pigilin si Ellie. Nagmamakaawa si Lola Paz na huwag ko raw sasaktan si Ellie pero hindi ko masabing oo. Matatanda na si Lola Paz at Tita Mercy. Alam kong ako na lang ang pwedeng humabol. Bago ako umalis, may isinilid si Lola Paz sa kamay ko. Isang lumang anting-anting na yari sa tansok. Sabi niya makakatulong daw yon. At bago ako umalis, kinuha ko ang isang itak sa likod bahay at pinahiran ko ng dinasalang lana ni Lola Paz at tumakbo ko. Pagdating ko sa Lamay Pasado, 3:00 na ng madaling araw. Magulo. Nakakalat ang mga silya. May mga kandilang natumba. May dugo sa lupa. Junior! Junior, nandyan ka ba? Tulong! Ellie! Diyos ko, ano ka ba? Tulong! Wag! 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 Wag mong gawin to! Junior! Ellie!
pakiusap. Bitawan mo yung matanda. Hindi ka ganito. Huli na. Hindi mo naiintindihan. Kailangan kong protektahan si Lola Paz. Hindi sila pwedeng makalapit ulit. Maawa ka. Hindi ako kalaban mo. Huwag matanda na ako. Ellie, hindi namin ginusto. Pinilit lang kami. Pakiusap, may pamilya pa ako. Ellie, pakiusap. Pakinggan mo siya. Ellie, parang awa mo na. Tigilan mo to. Tumigil ka! Parang awa mo na, Ellie. Huwag! Ellie! Bakit? Ang Diyos ko. Ellie! Ellie! Tama na, Apo! Huwag! Oh, Diyos ko! Ellie! Tigilan mo yan! Tama na! Ginagawa ko to para sa inyo, para sa seguridad natin, para kay Lola Paz. Hindi mo kami pinoprotektahan sa ganitong paraan, Ellie. Hindi magpatay ang sagot. Pinoprotektahan ko kayo. Lahat ng nanakit sa atin, lahat ng nagtanggang kunin ang lupa natin, apihin tayo, lahat sila. Ako ang harang, ako ang pader. Ako ang tagapagtanggol natin. Wala nang mga agaw, wala nang pananakit. Lahat ng bantang yan, ako ang wakas nila. Junior, makinig ka sa akin. Kailangan mong tumakas. Ikaw ang sunod sa listahan ni Ellie. Hindi siya titigil at... Wala nang magiging banta sa pamilya ko. Ellie, Apo! Huwag na! Huwag mo nang ituloy! Ako to, si Lola Paz mo! Ako to! Pakinggan mo ko! Pakinggan mo ako, Apo! Lola! Lola Paz, ikaw pa talaga yan. Oo! Ako ito, Ellie! Pakinggan mo ako, anak! Tigilan mo na to! Hindi mo na kailangang gawin to! Di ko na kaya, Lola. Pakiusap, pigilan niyo ako. Hindi ko na siya makontrol. Nagsisisi ako sa lahat. Sa lahat ng to. Parang awahan niyo na po, Lola. Tama na! Huli na! Tatapusin natin ito ngayon! Ellie! Parang awa mo na, wag! Lola Paz, anong gagawin natin? Sabihin niyo sa akin. Oo, huwag mong saktan si Ellie! Hindi pa huli ang lahat! Pero Lola, papatayin niya na si Junior. Wala na siyang awa. Lola! Yung anting-anting, inapat mo sa balat niya, bilis! Lumayo ka! Nasaan na yung itak? Kailangan ko siyang pigilan! Eva, huwag! Huwag mo sasaktan si Ellie! Pamangkin ko siya! Tita, tingnan mo siya. Mamamatay na si Junior. Gusto mo bang pumatay pa siya ng isa? Ellie, Apo, tama na! Huwag na! Pakiusap! Makinig ka sa akin! Lola Paz, ikaw ba yan? Pakiusap, pigilan niyo ako. Di ko na siya makontrol. Parang awa niyo na po. Tapusin niyo na ako. Tatapusin na natin ito! Ellie, makinig ka. Nandyan ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Narinig mo siya, Eva. Gusto na rin niyang matapos ito. Ibigay mo sa akin ang itak. Tita, sigurado ka? Oo. Pati si Ellie. Gusto na rin matapos ang lahat. Ayaw na niyang manakit. Sige na. Palayain mo na siya.
Eva, anak! Huwag! Hindi pa huli ang lahat! May paraan pa! Lola, kahit si Ellie alam niyang wala na, mas gugustuhin niya siyang mawala kaysa makapatay pa. Kung yan lang ang paraan, patawarin mo kami, Apo! Dali, pakiusap. Kaibigan tayo. Diyos ko! Ellie, patawarin. Tinawag namin agad ang pulis at ang barangay. Pero bago pa sila dumating, kami-kami muna nag-ayos ng kwento. Unang-una dinala namin si Junior sa ospital. Wala nang iba pang mas mahalaga noon kundi ang mailigtas siya. Pagkatapos sinabi namin ang totoo kay Kagawad Nelia. At sa totoo lang, tinanggap niya ito. Nakita ko kung anong naging itsura ni Ellie sa kulungan bago siya nakatakas. Hindi na yung tao. Alam kong mahirap paniwalaan pero nakita ko mismo. Sige, tutulong ako sa inyo. Maraming salamat po, Kagawad. Sa pangunawa. Magpahinga muna kayo. Kakausapin ko si Kap Eddie. Titingnan ko kung anong magagawa namin. Lola, Tita Mercy, patawarin niyo po ako. Sa lahat-lahat. Naiintindihan ko, Iha. Naiintindihan ko. Sorry. Hindi na si Ellie yun. Junior, okay ka lang ba? Sabi ng doktor, makaka-recover daw ako. Pasensya na. Ayoko mang itanong ito pero ano nang pangyayari ngayon? Pwede nating sabihin na tumakas si Ellie mula sa kulungan. At huwag po sanang masamain. Lola Paz, Tita Mercy. Pwede nating sabihin na nawala siya sa katinoan. Kung yan ang kailangan, gawin natin. Wala rin namang maniniwala kung sasabihin natin ang totoo. Ikaw, Junior, anong gagawin mo? Sasabihin ko rin yun kay Don Jose. Di na rin sa mga pamilya. Wala tayong ibang magagawa. Dahil kahit anong paliwanag, wala rin maniniwala sa atin. At lahat ng lahat ng dugot luha, nagsimula lang sa isang piraso ng lupa. Hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na yun. Ibebenta ko na lang. Ako mag-aalaga sa iyo, Lola Paz, doon sa bahay ng mga anak ko. Hindi ko pa rin maisip na ganito kalalang sinapit natin dahil lang sa lupa.